Okay, magandang araw sa inyong lahat, sa ating mga viewers, especially dun sa mga bago lang tayo napanood, no? Sa mga naligaw dito sa ating YouTube channel or na-refer itong ating video sa inyong Facebook feed or probably sa inyong YouTube account. No? Magandang araw sa inyo and welcome sa aking YouTube channel. May kapakita ko mamaya sa inyo kung what's all about with my YouTube channel, no? Panoorin niyo dito mamaya sa mga bago, no? Pero sa mga long time subscribers na kasi natin, alam nila yan, sa mga followers natin sa Facebook. So that's why shout out muna dito sa ating mga masugid na taga-subaybay sa ating YouTube channel, sa ating mga subscribers, tsaka sa ating mga followers sa Facebook page. If you have not followed me on Facebook and you're my subscriber, try following also sa ating Facebook page. And ilagay natin dito ang ating shoutout. May mga bago tayong isinama dito sa shoutout natin, no? Basahin nyo na lang, especially doon sa mga isa sa mga bago nating inilagay, mga taga Bukidnon, no? Na idinagdag natin diyan. So guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay napaka-importante kasi ito tungkol sa yung interplay ng transfer tsaka nung constructive dismissal, no? Bakit hindi or bakit mag-ingat, no, sa pagsampa ng kasong constructive dismissal kapag ang pinag-uusapan ay transfer sa trabaho, no? Napaka-importante niyan kasi marami ang nalilito, no? At i-explain natin kung bakit yan ay delikado. So, kasi alam naman natin na ang bakit nagiging nagka-clash kasi yan nagka-clash kasi unang-una kapag ang transfer ina-associate natin sa constructive dismissal, merong nagsasabong diyan, no? Nagsasabong kasi bakit nagsasabong? Ang transfer kasi, ang burden of proof niyan ay nasa part ng employer, di ba? Ang constructive dismissal naman ay sa part naman ng employee ang burden of proof. So ibig sabihin, dalawang magkaibang burdens of proof, no, na nagsasabong. Ang tanong, paano ito ireresolba ng ating mga korte pag nagsabong yan, ha? So sino ang dapat na bigyan ng mas mabigat na burden para patunayan itong mga nagsasabong or nagka-clash na to na issues, no? Transfer tsaka constructive dismissal, nagsasabong yan, no? So pag-uusapan natin yan, citing yung cases ng Chateau Royal, 2018 yata itong Chateau Royal, no? Tapos ang 2018 decision yata yan. Tapos yung kaso naman ng Asian Marine na I think is 2017. 2017 pala ang Chateau Royal case, no? Tapos yung Asian Marine case naman ay 2021, no? Pag-uusapan natin yan kasi napaka-importante na maliwanagan tayo at maintindihan natin kung bakit napakadelikado kung ikaw yung complainant na mag-file ka ng constructive dismissal case sa isang transfer, no? Napakadelikado na, ibig sabihin, posible naman. Pero bakit kailangan maging sobrang maingat tayo sa pag-file niyan? Huwag trigger happy, yan ang ibig natin sabihin. Okay, so pag-usapan natin ang mga rules na yan, yung interplay ng dalawang concepts na yan, no, sa isang kaso, no? Pagkatapos nitong ating YouTube rules na isisingit natin dito. Alright, welcome back sa ating video, sa ating discussion. Again, ito yung tungkol sa interplay ng transfer ng empleyado at saka yung ikinaso niyang constructive dismissal based on the transfer. So yung labanan ng transfer at saka constructive dismissal sa isang kaso.
Bakit naglalabanan to, explain natin mamaya, no? And again, this is based on the topic natin, sa title natin, na bakit napakadelikado sa part ng isang complainant ang mag-file ng constructive dismissal case based sa isang transfer, no? Sa transfer niya. Bakit napakadelikado niyan? So, as again, ulitin ko, we're not saying na you cannot file. But what we're saying is, dapat pinag-aaralan mo, pinaghandaan at pinag-iisipan. Kasi hindi siya ganon kadali. Huwag tayong maging trigger happy. No, ibig sabihin sa trigger happy, yung nagkaroon ka lang ng feeling na, di ba pag trigger happy ka, nagkaroon ka lang ng feeling na parang tingin mo gagamitin mo yung baril mo, kinalabit mo na agad ang gatilyo, di ba? So namaril ka na agad. Yun ang trigger happy. Now, associating that, no, or applying that sa ganitong sitwasyon, pag sinabi mo trigger happy ka sa pag-file ng kaso, tinransfer ka lang, nagsampa ka na kagad ng constructive dismissal case, which is an illegal dismissal, no? So hindi mo na muna pinag-iisipan, hindi mo na muna pinagana yung pagiging cool mo, yung isip mo, yung analysis mo doon sa sitwasyon. Hindi ka muna naghanda, basta dinaan mo na lang sa init ng ulo, no? So dahan-dahan tayo. Explain natin kung bakit. Ganito. Pag sinabi kasi nating interplay, transfer versus constructive dismissal. So ngayon pinagsasama natin, di ba? Kaya po ako nag-file na constructive dismissal case kasi illegally transferred ako. Di ba? Ganun ang punto natin pag nag-file tayo na constructive dismissal case based on transfer. Now, ano ba yung mga patakaran at mga batas na nag-govern tungkol sa ganyang sitwasyon? Una, i-discuss natin ang transfer. Ang transfer, ito yung lateral movement, di ba? From one position to another, lateral lang siya, ganun lang, no? Same level, same rank, no? Pag sinabi mong transfer. Now, iba naman yan sa demotion, sa promotion. Just for comparison, ano? Ang promotion kasi vertical. Mula dito, pataas. Yan ang promotion, vertical transfer. No? Vertical movement, no? Vertical movement ang promotion. Ang transfer naman, lateral, patagilid. Walang pataas, walang pababa. Ang demotion naman, magkaiba, pababa naman. So take note, ganito. Pag sinabi nating promotion, pataas ang movement. Pag sinabi nating transfer, patagilid, lateral. Pag sinabi nating demotion, pababa. Okay? Magkakaiba ang rules na nag-apply dyan. Okay? Pagka sinabi mong promotion, pataas, that requires consent or acceptance by the employee. So, napayag siya mag-promote. Sa demotion naman, as a rule, hindi ina-allow yan. Ano? Maliban na lang kung yan ay yung better situation para sa empleyado. Kung halimbawa, instead na ma-terminate siya, dinemote na lang siya. At siyempre, nag-agree siya doon na demoted na lang siya instead na terminated. So, iisipin mo naman, loss of employment versus employed ka pa rin, pero nasa lower position ka na, pwede na rin naman yan, no? Ang transfer naman, lateral, patagilid lang, no? So, it does not require any consent, no? It does not require any acceptance. So, ang transfer kasi, it is an exercise of management prerogative. Part siya ng management prerogative. Pag sinabi yung management prerogative, rights ng employer. Yung rights ng employer to transfer, to discipline, diba, to implement yung kanyang mga rules and regulations, karapatan ng employer yan. So, papasok siya dyan sa management prerogative or right ng management ng company, no, yung transfer. Pero, siyempre, ang sinasabi nga ng ating mga korte, no, the existence of the right should not be confused with the manner in which the right should be exercised. So, oo nga, si company nga, may karapatan niyang mag-transfer. Pero paano ba niya in-exercise yung kanyang karapatan para mag-transfer? It's a totally different story. O nga, may karapatan ka, pero baka naman napaka-abusive, no? Napaka-arbitrary ng pag-exercise mo ng iyong karapatan. Just like in the case of transfer. May karapatan ka mag-transfer, pero baka naman may arbitrary yung pag-transfer mo. Gusto mo lang talaga alisin ang empleyado na ayaw mo, na wala namang rason para alisin siya, di ba? So, tin-transfer mo lang. Halimbawa, from here to a place na napakadelikado na talagang ikamamatay niya, no? Mapupugutan siya ng ulo doon, halimbawa,
baka mamaya yun lang gusto mo, yun yung balak mo na mawala siya, not because hindi tamad siya, not because na incompetent siya, not because na may ginawa siyang kasalanan, but because ayaw mo lang talaga sa kanya, no? So in that case, that will act as a limitation on the exercise of the right of the employer sa kanyang management prerogative to transfer, no? Yung nagiging arbitrary siya, no? Now, ano naman ngayon ang constructive dismissal? Ang constructive dismissal, sabi natin, it is defined as quitting, no? Dahil ang employment ni empleyado ay naging impossible na or rendered impossible, unreasonable or unlikely. So wala na siyang choice kundi mag-quit na lang o mag-resign or tumigil na sa kanyang trabaho dahil nga ang kanyang work environment has been rendered impossible, unreasonable or unlikely, no? So yan ang definition ng constructive dismissal. Ngayon, paano mo masasabi na nag-i-exist ang constructive dismissal sa isang sitwasyon? Nag-i-exist yan, sabi ng ating Supreme Court, kung ang act of discrimination, insensibility, or disdain has become so unbearable that the employer has no choice or is left with no choice but to quit or sever yung kanyang employment sa company. So, ibig sabihin, unbearable na. May discrimination, may insensibility, may disdain, yung extreme hate, pag sinabi mo, disdain. So, unbearable, sobrang unbearable na wala na siyang magawa, kundi mag-quit na lang. Diba? So, ganyan ang ang rule ng Supreme Court para masabi na nag-exist ang constructive dismissal sa isang sitwasyon sa workplace. No? Now, kung titingnan natin, pag-transfer, sabi natin, it's a management prerogative. Being a management prerogative, subject to limitation. So, ang limitation yan, dapat hindi siya arbitrary. It should be based on sound business judgment. Kapag ang rason behind the transfer is the sound business judgment, kailangan ng negosyo niya, nag-restructure siya, nag-ganyan siya. So, may sound business judgment. Walang mali siya. Then, valid yung transfer niyan. No? So, si constructive dismissal naman, ang sinasabi dyan, basta nagkakaroon ng impossibility, unreasonable na ang employment, no? Unlikely na, parang hindi na talaga kaya, no? Yung sitwasyon sa employment, then probably pasok yan sa constructive dismissal. At mayroong constructive dismissal, nag-exist yan kung ang ginagawa ng employer na may kinalaman sa discrimination, insensibility, or disdain ay nagiging unbearable na. Hindi na kayang sakyan talaga, no? So, magki-quit na lang sa empleyado. Now, burden of proof. Ang burden of proof, sinasabi natin lagi sa ating mga video, ito yung bigat ng pagpapatunay. Sino may obligasyon? Parang di ba pagka nag-uusap kayo, minsan may kaaway ka na sinabi-sabi sa iyo, idemanda kita. Oh, so, magdedemandaan kayo. Sige, patunayan mo, di ba? Kung ginawa ko yan, patunayan mo. So, sino ang magpapatunay pagdating doon sa kaso ng transfer? O, halimbawa, ang sinasabi ng empleyado, ang transfer illegal. O, sino ang may burden of proof? Si employer. Na? Siya ang may burden of proof. Na sa kanya ang bigat para patunayan na valid ang pag-transfer niya ng empleyado. Okay? Pagdating naman sa constructive dismissal, iba naman. So, sabi ng ating batas, sa constructive dismissal, ang may burden of proof is si employee. Patunayan niya muna na mayroong fact of dismissal. Kasi, pag sinasabi mong constructive dismissal, actually, wala namang termination na nangyayari usually dyan eh. I-declare mo lang na mayroong dismissal na nag-quit ka, an allegation of unbearable employment, no? So, ibig sabihin, nasa empleyado ang burden of proof na mayroong constructive dismissal na nangyayari. So kung titingnan natin ngayon, itong dalawang konsepto na to, pag nag-file ka ng constructive dismissal case base sa transfer, nagsama ngayon yan. Pinagsama ngayon. So, di ba? So, ang tanong, di ba? Teka muna. So, i-transfer constructive dismissal. Your Honor, sino magbibigay sa amin ng proof? Nag-merge eh. Di ba? Constructive dismissal tsaka transfer. Oh? Illegal transfer, constructive dismissal, o sino sa atin ang magbibigay ng proof? O, di ba? So, nagka-clash ngayon yan, nag-interplay. Yung interplay niya, nagka-clash ngayon yan. So, paano nire-resolve ng ating Supreme Court yung interplay na yan? So, kaso dito ng Chateau Royal, sinabi ng Supreme Court na ng court dyan,
kung when the three conditions concur. So may tatlong conditions na binigay ang Supreme Court. Itong tatlong to dapat present para masabi mo na ang transfer ay nagre-resulta sa constructive dismissal. So kung titingnan mo ngayon, nagkaroon ng marriage yung transfer sa constructive dismissal. So naglalabanan ngayon in terms of sino ang magbibigay ng burden of sino ang may burden of proof, sino ang may magpapatunay, di ba? So ang ginawa ng Supreme Court dito sa kaso ng Chateau Royal, di ba? Mas ibinato niya yung burden doon sa empleyado. Na sabi niya, para mapatunayan mo na ang transfer mo ay constructive dismissal, kailangan yung tatlong kondisyones na to present. So ano yung mga kondisyones na yun, no? So una, sabi ng Supreme Court dito na kailangan dito mapatunayan na ang transfer is unreasonable, inconvenient, and prejudicial. Yan ang unang kondisyon, di ba? Pangalawang kondisyon, sabi ng court dito sa kaso na to, na ang transfer daw dapat nagkakaroon ng demotion in rank or diminution in wage, salary, and other benefits. Diba? And pangatlo, na merong act of clear discrimination, insensibility, or disdain, no? Na that they became so unbearable na the employee has no choice, no, but to forgo yung kanyang employment, umalis na lang siya, no? So para sa constructive dismissal based on transfer, or para ang transfer ay maging constructive dismissal or nagkakaroon ng constructive dismissal, itong tatlong kondisyones ito dapat present, must concur, sabi ng Supreme Court. So imagine mo na lang, if you are filing a constructive dismissal case based on transfer and you have to overcome itong burden, itong mga dapat mong patunayan. Kasi concur, hindi naman sinasabi dito na any of these must be present. At least pag any, dun sa tatlo, kahit isa lang, pwede na, di ba? Hindi eh. Nilagay dun concur. So itong tatlong to dapat present. So pag may nawala dyan, so malamang hindi constructive dismissal, yan valid ang transfer. Di ba? So ganun ni-resolve dito yung sabong ng burden of proof on transfer and burden of proof on constructive dismissal. Now, tingnan natin itong kaso ng Asian Marine, no? Sa Asian Marine, ito yung parang ano lang yata ito local shipping, in-employ mga seaman, mga ganyan, seafarer sa loob ng isang super shuttle ferry yata, no? So there's super shuttle ferry 1 at saka super shuttle ferry 2 na pag-aari nitong Asian Marine Shipping Corporation yata, no? Ngayon, itong mga empleyado nagreklamo dito, tin-transfer. So parang ang sa kanila, yung transfer nila na to, unang-una naging magastos, naging mahirap para sa kanila. So hindi naman sinagot ang kanilang relocation kasi parang naiba na yata yung ruta dito. Now, nung tiningnan ito, ang Supreme Court, ang ginawa, valid ba yung transfer? Chinek muna, which is correct, no? Una mo nang tiningnan kung valid yung transfer, no? So magandang ginawa. Nung tiningnan na kung valid yung transfer, kasi yun naman talaga pag transfer, di ba, ang burden dapat tingnan mo kung ang burden of proof ay nasa part ng employer. So, valid ba yung transfer? O employer, paano mo nasabing valid yan? Ang sagot dito ni Asian Marine, valid yan kasi inisyuhan kami ng Marina, yung Maritime Authority, di ba? Binigyan kami ng Marina ng single voyage lang permit. So, ibig sabihin, pag sa single voyage, sabi nila, na pagkatapos ng single voyage, merong parang reshuffle in practice. So merong rotational practice. Ibig sabihin, lipat ka naman ng barko. Parang ganun ang ibig na sabihin dito. So nagpakita sila ngayon ng special permit na in-issue ng Maritime Authority. So nung nakita ng Supreme Court, sabi ng Supreme Court, meron nga special permit for single voyage. But it doesn't mean na ang reshuffle ninyo is a company practice, no? And it doesn't show na kailangan mong i-transfer yung empleyado at all the time, parang ganyan, no? It doesn't prove. So ang ibig sabihin ng Supreme Court dito, hindi mo na patunayan na merong sound business judgment behind the transfer based on the submission of the single voyage permit or special permit for single voyage na in-issue ng Marina dito sa kaso na to, no? So
Yung part lang na yan mismo na nagkaroon ng illegal transfer, sinabi ng Supreme Court na dahil illegal ang transfer, merong constructive dismissal. O, di ba? So, kasi, ang claim ng mga empleyado dyan, dahil tinransfer kami from Super Shuttle Ferry 1 to Super Shuttle Ferry 6, nagkaroon na kami ng additional expenses. So, with the additional expenses, nagkaroon ng diminution of income. Parang ganun ang kanilang argument. So, parang kung titingnan mo, all the other elements or conditions na sinasabi natin kanina for constructive dismissal exist, nandun na. No? That's why, by just resolving on whether the transfer is valid dito sa kaso ng Asian Marine, sinabi ng Supreme Court na mayroong constructive dismissal kasi hindi na patunayan yung validity ng transfer. There's no sound business judgment behind it kasi ang pinanghahawakan na naman dito ng kumpanya na nagpapatakbo ng mga barko, meron daw silang single voice. Para sa Supreme Court, hindi enough yun para patunayan na merong valid transfer nangyari dito. So, the lesson behind all this is, dahil itong dalawang burden of proof nagka-clash dito, isang burden of proof sa part ni employer, isang burden of proof sa part ni employee, nagka-clash kapag nag-marriage yung constructive dismissal case mo based on transfer, hindi mo masasabi kung kailan sa'yo ibabato bilang empleyado o complainant or sa'yo ibabato bilang employer yung burden. So, dito, nagkakaroon dito ng impression. So, ang evidence mo dito dapat solid at you can capture right away yung impression ng ating mga korte na you are in a better position para ang burden maibato niya doon sa kabila. Ito personal view ko lang, assessment ko lang, analysis ko lang doon sa paglalabanan na ito ng dalawang to. So, the reason kung bakit itong title natin is mag-ingat at huwag maging trigger happy. Because you will never know kung kailan sa'yo ibabato o ibabato sa kabila. Dahil nga dito, nagsasabong ng dalawang burdens of proof, no? Parang ganyan. So, hindi mo alam kung kanino niya ibabato. So, make sure when you file, solid ang mga ebidensya mo, solid ang present mo kung ikaw si complainant, no? You just want to have full control of the situation as much as possible insofar as the evidence will be coming from your end. So guys, kung meron kayong clarification or anything that you want to know further about this topic, comment them in the comment box below. No? And I hope na may natutunan kayo dito sa ating pinag-uusapan. And again, if you find this information and discussion helpful, please share this with your friends, your colleagues, your family members, your boss, your managers, or any person who you think may benefit from the information that we shared. And again, thank you for watching the video, and I hope to see you in my next videos. God bless.